Good morning po sa lahat. Salamat po sa another opportunity that we are here gathering today. Praise the Lord. So, tingnan nyo kayo mga katabi nyo. Tingnan nyo kapatid nyo, katabi nyo. Na-miss nyo ba yan? Sa linggong hindi nyo nakita yan. Or more than that. Praise the Lord. Yeah? Congratulations sila. Kasi nakarating sila dito. Congratulations! Amen! Kasi nandito kayo instead na naglalaba, instead na nasa ibang mga lugar, here we are prioritizing God, and that is superb. Talagang napaka-amazing na inuuna natin ng Panginoon. Amen? So welcome sa God is Able Church here in Montreal. And I am Pastor James. I'm the pastor in God is Able St. Eustache. And as you heard earlier, we are celebrating our first anniversary sa God is Able St. Eustache. Praise the Lord. Still remember na we announced the launching of God is Able last year. And hindi pa nagsisingkin lahat. Purihin po ang Panginoon at sa patuloy niyang ginagamit ang buhay namin sa ng aking pamilya, my wife and my kids. Serving the living God. Amen? So, praise the Lord at talagang ibang klase yung ginagawa ng Panginoon sa God is Able St. Eustache, and still praying talaga na lalo pang pag. So, everyone is invited. Mamaya 4:00 yung service natin doon. At I'm so excited kung ano yung gagawin ng Panginoon. Amen? So, yeah. It's been a while that I preached in God is Able Montreal. Sanay ako dun sa aming munting tahanan na face-to-face. Talagang pag nag-preach ako doon, bukaan. Walang natutulog sa amin hindi makakatulog eh. Kasi talagang bukaan eh. Binibiro ko sila, pag napikit, matagal eh. Pag pumikit, matagal. Pero purihin po ang Panginoon. At nagpapatuloy tayo sa Lord. So, welcome. So, this is God is Able Church for those who are new here. This God is Able Church, transforming lives, making disciples. That we do believe in 2 Corinthians 9:8. Daya, no? And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in good works. So, talagang ang Panginoon Diyos hindi sumasablay sa pagpapala. Amen? Naniwala ba kayo doon? Ang tira sa basketball, sasablay eh. Pero sa Lord, hindi.
Ano, pag-apply mo ng trabaho, maaaring sumablay ka, pero si Lord hindi. Amen? So, He is able to bless you. Hindi lang yung bless na, na mediocre blessing. He will bless you abundantly. Hindi para magkamal-kamal ka ng milyon-milyon dolyar, but to use that to help other people, to bless other people as well. Amen? So, this month we are talking about serve. Amen? Nasusubaybayan na natin yung series natin na serve, na last week talagang Pastor Art opened our hearts and mind talagang to surrender everything to serve the Lord with all our hearts, all our soul, all our strength, all of our being. Dapat nagsisilbi tayo sa Panginoon. Kasi whether you like it or not, the day that we were born, we are called to be served. We are called to serve, rather. We are called to serve, right? Naniniwala ba kayo doon? Kasi nung pinanganak ka, you are serving your parents. Right? Sino hindi nagse-serve dito sa parents nung bata sila? Whatever the parents says, you will do it. Whether you like it or you like it. Right? That's kind of service that we're doing when we are a child. When we are a child, right? Mga bata pa tayo, pag hindi tayo sumunod sa ating magulang, di ba? Ililehans tayo sa leeg. Na may pataas, hindi naman. Di ba? Di ba, practice natin sa mga Pilipino, lahat ng madampot ni nanay, yun ang tatama sa'yo. Pag hindi ka sumunod. Di ba? Ganun yung ganun yung, ganun yung nakalakhan ko. Kaya ako, tinatago ko lahat sa ilalim ng kama, yung mga kawayan, sinturon, tsinelas. Kaya pag naglinis ang nanay ko, andun lahat. Di ba? When we start schooling, we're serving our teachers. Di ba? Hindi man lingid sa atin. Kumbaga hindi tayo aware that we are serving literally. We are called really to serve. Now, we need to upgrade that in a biblical perspective. Di ba? Kasi sometimes we are serving just because we are forced to. Di ba? Sometimes we are obligado eh. Obligado ka mag-serve dahil yun yung yun yung pagkakatawag sa'yo. Yun yung title mo. Like as a child. You are called to serve your parents if you're a child. Di ba? Siyempre, pagdating ni tatay, nauuhaw, bigyan mo tubig, that is service. Di ba? Paglilingkod na, magsisilbi ka sa pamilya, that is service. That is serving. Right? Di ba? Tayo sa elementary, naalala ko ng elementary, nung nag-aaral ako, kasi hindi naman ako matalino eh. Nasa itsura naman, di ba? Di ako matalino na, kaya ang ko doon, kaya ako nakakasurvive dahil magiliw ako sa mga teacher ko. Diba? Ako tagadala ng bag. Yeah, pag darating na si ma'am, wala nang bit-bit. Sisiguraduhin kung walang bit-bit si ma'am. Di ba? Talaga ako na po. Talagang ganyan. Pati sa pag-uwi, kulang na lang, pasanayin ko si ma'am para iuwi siya eh. Di ba? Hindi man ako nakakabawi sa academics, pero sa GMRC, nakakabawi naman ako kahit pa paano. GMRC, napaghahalata. May GMRC pa ba? Wala na yata GMRC. Alam nyo ba yung GMRC? Good manners and right conduct. Di ba? Sa college yata, values formation. Right? So, lahat tayo nakakapag-serve. Lahat sa trabaho natin. So, dito yung mga empleyado. I believe majority of us are employees. We are serving our boss. Tama? We are serving our boss. Kahit ayaw natin trabaho natin. Di ba? Kahit nagalit tayo sa boss natin. Kailangan pa rin natin isubmit yung mga dapat isubmit. Kailangan pa rin natin ma-meet ang quota. Kahit ayaw natin. Kahit apakababa ng sweldo natin. Kahit we are telling we are so, tawag doon? We are so overworked, underpaid. But we're still gonna do it. Why? Because we're serving our bosses. Right? Yun tayo eh. Di ba? Sa pamilya natin, nagsaserve tayo. Even our children. We are serving our children. I'm so blessed how my wife served my little one. Talagang walang tulog. It doesn't matter. Hindi ko nakikitaan siya ng pagod sa kanyang mga muka. Fresh na fresh pa rin. Kasi mahal eh. Gusto yung ginagawa.
Di ba? So, we are serving. We are called to be served. Kahit anong gawin mo, kahit saan ka lupalop ng mundo pumunta, you are called. We are called for service. That is the reality of life. Now, we need to upgrade that kind of service into a biblical perspective. Sabi nila, ang pag-serve lang, sa church lang yan. Volunteers, walang bayad, abono ka pa most of the time. Diba? Pag sinamin sa service, sa church lang yan. Nababawasan yung kasalanan mo, ganun yung mentality eh. Babawasan yung kasalanan pag serve. We need to upgrade those mentality in regards of serving. Amen? Sino handa na dito makinig ng salita ng Panginoon? Naku, luma na yung sugot na yan. Sino handa ng makinig ng salita ng Panginoon dito? Last week pa. Dapat last week pa. Di ba? Sino handa dito makinig ng salita ng Panginoon? Dapat last month pa. Sino handa makinig sa salita ng Panginoon dito? Dapat since birth. Dapat handa ka na since birth. Handa ka na makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. So, if you open your book, your Bible, in Ruth, chapter 1, 16 to 18, basahin natin. I invite every one of us to stand up to read the word of the Lord. Amen. According to Ruth 1, 16 to 18, basahin natin in 3, 2, 1, go. But Ruth urged me, leave you or to turn back from you. Wherever you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Let's bow our heads and pray. Father God, we worship you, I adore you, and we are lifting up to you our study this morning. And I pray, Panginoon, na you minister to us, Lord God, in our hearts and in our mind. And may we bless your name, Lord God. And yung pag-aaralan namin na ito, Panginoon, hindi lang ito manatili sa lugar na ito, but baon-baon namin ito in our entire life, Lord God. And Holy Spirit, always remind us, Lord God, what we are gonna learn today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Paupo na po tayo. So, this is the life of Ruth that we are talking about. So, dito sa book of Ruth, there are, in the first chapters, there are three main characters here. Si Naomi, si Orpah, tsaka si Ruth. Yan. Si Naomi, siya yung mother-in-law ni Orpah tsaka ni Ruth. Namatay asawa niya, pati yung mga anak niya. Galing sila sa Israel, they moved. Okay? They moved outside Israel kasi nagkakaroon ng famine. So, they moved out from Israel and nabalo si Naomi, namatay din yung mga anak niya lalaki, naiwan siya, si Orpah, tsaka si Ruth. So, dito sa nabasa natin na to, we can say that paano si Ruth na magsilbi sa kanyang mother-in-law. No, let us see the two lives of daughter-in-laws of Naomi. So si Orpah at si Ruth, parehas silang bata. Bata naman na byuda itong mga to eh. Parehas silang Moabite at parehas silang balo. Widow. Okay? Parehas silang, yun yung common nilang sa kanilang dalawa. But you know what? Si Orpah believed that she became the mother or grandmother of Goliath. Sounds familiar? Sounds familiar? At tapos tun si Ruth, siya yung grandmother ni King David. Wow! Nakakuha niyo yung picture? Di ba? Yung lineage ni Orpah, nakalaban yung lineage ni Ruth. What? That's mind-blowing. Di ba? Di ba? Yun yung nagpa-mind-blown sa, what? Kasi nag-separate si Orpah eh. Kasi sabi
sabi ni Naomi sa kanila, umuwi na kayo sa Moabite, sa family ninyo kasi I can't bear a son para maging anak ninyo. Ay, paging asawa ninyo, sorry. So, balik na kayo sa family ninyo. Okay? Ngayon si Orpha, okay, walang sabi-sabi. Okay, balik na ako. Kasi wala naman siya talagang mapapala. Sa panahon na yun, matanda na si Naomi, matanda na siya, hindi niya kaya mag-anak. Kasi sino pa papatol sa kanya that time? Wala na. Okay? So, mamamatay na siyang balo. So, si Orpha, sige kasi bata naman ako, practical. Pinili ni Orpha na bumalik sa city niya, bumalik sa family niya, para makapag-asawa ulit. Kasi back then, if you are widow, ikaw yung sabihin natin, pinakamababa na uri ng tao. Kasi walang tutulong sa'yo, halos. You are on your own. Hindi ka pa pwedeng, alam mo yung mga babae nung araw, they are not counted. They are talagang dependent sila sa mga lalaki. 'Di ba? Talagang wala. Kung hindi ka patutulungan, wala kang makakain. Okay? So, si Orpha bilang practical na tao, sige, uwi na lang ako. Kasi may blessing naman ako from Naomi. Binless naman ako ni Naomi, sige, pinanon man na ako eh. Pinakawalan na ako, sige Naomi. But eto si Ruth, nakakatuwa. Siguro, as I'm thinking and studying the lives of these three women, probably Naomi saw something godly from Naomi. Si Ruth, nakita niya sa mother-in-law, talagang, ay yung biyanang ko, talagang napakamakadiyos. Naniniwala talaga siya sa Diyos na buhay. Siguro yun yung nakita ni Ruth, na talagang nagpa-convict sa kanya, kaya I'm so blessed that I have in-laws talaga na makadiyos. We are nakawala kami sa typical in-law war of the Filipinos. Purihin po ang Panginoon. Ang solusyon talaga ang Diyos eh. 'Di ba? Hindi pera, hindi ari-ari ang Diyos talaga solusyon para ma-break yung curse na 'yon eh. So purihin ang Panginoon na we don't have any problems with my in-laws. Ganun ang nangyari dito kay Ruth tsaka kay Naomi. She discovered something that she convinced herself, pag uwi ako sa amin, sasamba ako sa mga Diyos-Diyosan sa amin, probably 100%. And I will live what? I don't know. But this, siguro sa isip-isip ni Ruth, mag-stay ako dito kay sa mother-in-law ko, eto may Diyos na buhay to, na hindi nagpapabaya sa mga anak niya. And she saw that sa lifestyle ni Naomi. At dahil doon, ito yung, di ba? Ito yung, natin, sinabi, 16, don't urge me to leave you or to turn back from you. Wag mo akong pilitin na umalis sa'yo. Ang ganda na to. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. If these words you will hear from other people, grabe, nakaka-overwhelm to. Nakaka-goosebumps. Diba? Parang ano ba yung ginawa ko para mag-stay ka sa akin? Siguro sa loob-loob ni Naomi, teka, ano ba yung nagawa ko? Pero purihin ng Panginoon, grabe yung paniniwala ni Ruth dito na hindi, kahit saan ka magpunta, doon ako. Your people will be my people. Ito maganda. 17, where you die, I will die. Sino handang mamatay sa mga in-laws nila? Sa asawa nga, questionable eh. Sa asawa nga, questionable eh. In-laws pa? Tinalikuran ako ni Brother Jay. Soon to be Pastor Jay. Amen. Diba? Oo na yan. Soon. Sorry, ihanda na natin yung natin.
Where you die, I will die. And there I will be buried. Talaga sanggan, dikit tayo. Naomi, hindi kita iiwanan. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. What? Ito mas matindi pa yung covenant na to sa mag-asawa. Mas matindi pa yung covenant na to sa mag-asawa, di ba? Alam mo, talagang kami mag-asawa, mga anak ko, 16, 10, tama ba, Han? 16, 10, 7, 8, and 5 months. Today is my youngest 5 months. 5 months old na siya ngayon. Ngayon pa lang, we are praying for their better half. Ngayon pa lang, we are praying na yung matatagpuan nilang better half talaga sumusunod sa Panginoon. Ngayon pa lang, there's no harm in that. Kasi we are preparing themselves, we are preparing them na maging ready sa buhay mag-asawa. And we are praying talaga na makatagpo sila ng disciples din ng Panginoon. Walang masama doon. Malamang ganito ang prayer ni Naomi na ginrant ng Panginoon na makatagpo yung mga anak niya ng asawa na may takot sa Diyos. Diba? So, grabe yung covenant ni Ruth sa kanyang mother-in-law. And when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So talagang hindi lang minsan. Siguro talaga every day nung nagbabalak na si Naomi bumalik sa Israel, pumunta ka na, umuwi ka na sa pamilya mo. Doon ka na. The next day, siguro napundi na si Ruth. Ano ba? Hindi na kita aalisan. Your people will be my people. When I die, when you die, I will die. Wherever you're buried, I will bury too. Siguro, okay. Naomi, ganun pala. O sige, tara, punta tayo ng Israel. So here, I titled this message, Resilient Faithfulness. Mapag-aaralan natin dito yung buhay ni Ruth, that she has a resilient faithfulness. Kasi sa ating paglilingkod and our serving, we need to have a faithfulness in our lives. Kasi without faithfulness sa ating pagsiserve, yung quality ng pagsiserve natin is shallow. Madali tayong mapagod, madali tayong mapikon, madali tayong magsawa, madali tayong tumalikod. Napakadaling gawin yung mga bagay na yan when we serve without faithfulness. Samahan pa ng resilient faithfulness. Na kahit tinataboy ka na kahit pinipigilan ka na, hindi, I will stay. Hindi, I will stay. Hindi ako papayag na hindi gamitin ni Lord yung skills and talents ko. Hindi ako papayag na hindi gamitin ni Lord yung regalo niya sa akin. Kasi I believe that these gifts, these skills and talents doesn't belong to me. It belongs to God. Amen? Ayos. So, mapag-aaralan natin dito sa buhay ni Lot 4 na bagay. Sabihin mo nga, 4 na bagay. 4 lang yan, mga kapatid. Di ba? 4 lang yan. Medyo mas maraming digit to sa bank account natin, pero okay yan. 4 na bagay ang ating mapag-aaralan sa buhay ni Ruth. Una dyan, loyalty and commitment. Loyalty and commitment. Here, meron siyang pledge of devotion. Ruth chose to stay with Naomi, her grieving mother-in-law, rather than return to her own people. After her Israelite husband and father-in-law died, napansin natin, dineclare niya, wherever you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and God, my God. Shows her strong commitment. Devoted si Ruth sa kanyang mother-in-law. When was the time that you are devoted into something? Na kahit anong
sabihin sa'yo na kahit anong gawin sa'yo, tatayuan mo. Na, ay hindi, naniniwala ako na gagawin ko to, whatever, wherever it takes. Sometimes us, people, really nowadays, it's easy for us to quit just like that. Pag napagod, ayoko na. Pag na-offend, ayoko na. Pag hindi nagustuhan yung ngiti, ayoko na. Pag hindi nagustuhan yung first song ng praise and worship, ayoko na. Pag hindi nakapasok ng tamang yung worship leader, ayoko na. Sometimes we have this kind of attitude that we are not devoted into something. That we are easily carried away of some reasons that most of the time is nonsense. Kasi pag lahat ng bagay madali, listen to this, pag lahat ng bagay madali, lahat ng bagay na nakukuha mo, lahat na lang madali, everything is in a flow, hindi ka lalago. You will never experience growth pag walang tension. You will never experience growth pag lahat is smooth. Di ba pag nagdadrive kayo, pagka smooth yung daan, nakakaantok? Kaya po rin ng Panginoon, bigyan ako ng asawa ko ng cymbals sa sasakyan eh. Pag inaantok ko na, bang! Okay. Dati pag nagdadrive ako sa Pilipinas, papuntang Baguio, pampagising ko, yung overtake ko ng alanganin para magising ako. Bahala, tapos may tatawid pang aso. Di ba pagka smooth sailing ang boring. Di ba? Walang challenge. Kaya purihin ng Panginoon. I want you to be grateful for those tensions, for those, yung mga pagkakataon na talagang gagamitin talaga yung utak mo, lakas mo, to solve things, to solve problems. It is not for you, it is not intention na i-harm ka or bigyan ka ng bigyan alalahanin. Hindi. It is intention, God's intention for you to grow. For you to use whatever you learn from God. Kaya the more na nagsasaliksik ka ng salita ng Panginoon, the more may experience mo yun. Na pag-aralan mo, God is provider. God is provider, tama? Sino disagree dito nun? Wala. We know that God is our provider. Ngayon, hindi mo mararanasan yon kung hindi ka magkukulang. Tama? Make sense? God is healer. Tama? Hindi mo ma-experience yon kung hindi ka magkakasakit. Napag-aralan mo eh. Na-discover mo, God is my healer. Ngayon si Lord, hindi hahayaan na stock knowledge lang yung God is my healer. Kasi ang gusto ni Lord, lumago ka. Maging devoted ka sa Kanya. Like Ruth. Gusto ni Lord, maging devoted ka. Ngayon, mapaparanas sa iyo ng Panginoon, magkukulang ka, to prove that God is provider, magkakasakit ka, to prove that God is your healer. Hindi si Tylenol. Sometimes, nauna pa si Tylenol kaysa mag-pray eh. Di ba? Minsan nauna pa kung sino-sino. Buti nga dito si Tylenol, hindi si Tawas. Sa atin sa Pilipinas, itawas mo na. Patawas mo na. Patawas mo na yan. Diba? So dapat si Lord lagi. Si Lord lagi. Dapat devoted ka sa Panginoon. Diba? Pangalawa, faithfulness in action. Her loyalty was both emotional and practical. She worked hard in the fields to provide for Naomi and did not abandon her during their poverty. Alam niyo si Ruth, nung sinabi niya yung mga katagan, wherever you go, I will go. Wherever you stay, I will stay. Hindi yun, to please her mother-in-law. Kasi sometimes tayo ganun eh. Just to please someone else, magbibigkas tayo ng mga mabulaklak na pananalita. Di ba? Mabubulaklak na pananalita na para lang makumbinsi. Sige na nga. Sometimes we are eh.
Maririnig mo daw ang pinakamabulaklak na pananalita during job interview. Tama? Tama? During job interview, lahat ng positibo sa buhay mo, sasabihin mo. Magagaling tayo mga Pilipino, madya-jamming tayo eh. Di ba? Sa ikutan, sa kwentuhan pa lang ngayon, wala yan sa lolo ko. Lolo mo mahina. Wala yan sa lolo ko. Madya-jamming tayo eh. Di ba? Mabubulaklak na salita. Sometimes we are saying things that na hindi natin walang ibig sabihin sa atin just to please other people that we are talking to. Especially on job interview. Na most of the time nagfo-follow up tayo into lying. Hindi na totoo. Hindi na totoo yung mga sinasabi natin. Nakikita niyo ba sa social media, yung mga nakakuha ng trabaho na hindi naman nila alam yung ginagawa, yung trabaho mismo? Nakakita ka na ba ng gym instructor? Nakatawang ko. Maniniwala ba kayo na ako yung gym instructor sakasakali? Si Brother J. Si Brother J, manapa. Pero ako, hindi. Hindi niyo ako maniniwala ng gym instructor ako. Kahit anong sabihin ko sigurado, kasi hindi makikita sa akin. Pero pagka siguro nag-uusap tayo online, Zoom siguro, dito lang nakikita nyo, maliwala kayo. Kasi pag sinabihan ko kayo ng mga terminology pag dito sa gym, maliniwala kayo. You need to do 12 reps in this exercise. Diba? Mga ganun, mga advice na ganun. Nag-gym yata talaga to. Kasi mapufall tayo because of that words. Good thing about Ruth, hindi lang siya emotional state ng pagiging faithful. Yung faithfulness niya, yung mga sinabi niya, pinangatawanan niya. Nung pagbalik nila sa Israel, wala sila eh. Wala silang kahit ano. Si Ruth mismo, okay, nagtrabaho para kay Naomi. She worked really hard. Hindi siya pwedeng makihalo sa mga Israel. Alam mo, kayo, mga Israelites kayo. Tapos ako si Ruth. Pagka nag-harvest kayo, hindi ako pwedeng sumabay. Kasi mawabait ako eh. Hindi ako pwedeng makihalubilo sa inyo. Pagkatapos nyo, tsaka ako pa lang. Yung mga nalaglag ninyo, yung mga natira ninyo doon sa lupa, na hindi nyo na aanihin, yung alam mo yung mga bunga na nandun sa nakatouch sa lupa? Ako titira nun. Ako dadali sa na yon, sa mga nakauwi na yun. Nakauwi na yung mga yun. Wala na sila. Tsaka pa lang si Naomi, kukuha ng barley. Para may makain sila ni Naomi. Hindi ginaming ni Ruth si Naomi. Kasi pwede naman sinabi, I will go. Pero pagdating sa Israel, tetenga, upo lang. Kuya ko. What's our breakfast? What's our lunch? Give me some wine. Give me some water. Pwedeng ganun eh. Pero hindi. Kung ano yung sinabi, ano yung pinangako ni Ruth sa kanyang mother-in-law, she did it. Kung babasahin mo, maiksi lang yung book of Ruth. Kung babasahin nyo, you will discover how faithful Ruth is kay Naomi. Pangalawang punto, kindness and integrity. Action over confidence, or over convenience. Ruth's story exemplifies hesed, a Hebrew word for loving kindness or steadfast love. Pinakita ni Ruth sa kanyang mother-in-law the kind of love that is so steadfast. Bibihira, lalo sa panahon ngayon, ang mag-stay sa kanyang mother-in-law. Bibihira. Pero si Ruth, one of the greatest example. She demonstrated this by caring for Naomi selflessly. Even when it meant leaving her comfort zone and sacrificing her own security. Imagine mo, si Ruth, dayo sa Israel.
Tayong lahat dito, dayo dito sa Canada. Tama? Dumating tayo dito, most of us, walang kakilala. Di ba? Ang tanging baon lang is lakas ng loob, tibay ng damdamin, at maraming utang. Di ba? Naisanlala lahat. Pati kapitbahay nyo sa Pilipinas, sinala nyo na. Imagine Ruth, foreign siya sa country na yon. At hindi lang siya foreign, talaga, she doesn't belong there. Pero, yung actions niya, hindi convenience eh. Hindi convenience sa kanya. Iniwanan niya yung family niya. Alright? Sumama siya sa strangers. Ganon ang ginawa ni Ruth. Ganong klaseng pagsisilbi ang ginawa ni Ruth. Have you ever felt stranger sa isang lugar o sa isang ministry o sa isang kahit ano? We felt that. Right? Kaya may hesitation sumunod eh. Kasi walang kakilala. Yun yung most of the time nag-hold sa atin para mag-involve sa ministry. Kasi hindi kami close ni wala akong relationship sa leader eh. I'm so afraid baka kantsawan lang nila ako doon. I'm so afraid baka kung ano mang mga dahilan. Think about Ruth. Hindi lang, si Naomi lang ang kilala niya sa Israel. Wala na iba. Si Naomi lang. But it didn't stop her from going there kasi naniniwala siya in one thing. That God is faithful wherever you are. Wherever you go. God is always there and He is always faithful. Diba? Nakikita yun sa mga actions natin. So, talagang lumabas si Ruth sa kanyang comfort zone. Umalis siya sa comfort zone. Alam mo ang Panginoon, always encouraging us to get out of our comfort zone. Ang ibibigay mostly sa iyo ng Panginoon, o ipapakita sa iyo ministry ng Panginoon, hindi mo forte. Hindi mo forte. Lagi yun. Bakit? Kasi gusto ni Lord lumago ka. Gusto ng kasi pag nasa comfort zone ka, tatamarin ka eh. Di ba? Pag nasa comfort zone ka, kasi alam mo na yung ginagawa mo, even when your eyes are closed. Kasi comfort zone mo nga eh. Di ba? Comfort zone mo nga. Talagang kahit anong gawin mo, kabisado mo na. Pero outside your comfort zone, there is learning. There is supernatural learning that talagang hindi mo mawawari, I'm telling you. That's why God is instructing us or encouraging us, labas ka sa comfort zone mo. Ano yung comfort zone mo? Kama. Comfort zone mo, Netflix. Comfort zone mo, gamings. Comfort zone mo, Facebook, social media. Diba? Sabi ng Panginoon, labas ka dyan, anak. Kasi wala dyan yung kalooban ko sa'yo. Diba? Tayo ka, anak. Magpagamit ka. God is always encouraging and calling us, anak, gamitin mo yung skills and talents mo for me. Wag mo hayaan na nandyan yan. Mabubulok yan. Wag mo hayaan na nandyan yan na aamagin. Every one of us here has gifts, skills, and talents. Let us use it. At hindi lang yung basta masabi lang natin, but we're doing it our best. Second point, reputation built on character. Ruth's integrity earned her the respect of others, which is Boaz. The wealthy landowner heard of her kindness and commended her as a woman of noble character. Hindi nagpakilala si Ruth
sa sa Israel, hindi siya na, oy, ako si Ruth, bla bla bla, bla bla bla. Byuda ako, available ako, sino dyan? Hindi na makilala si Ruth na gano'n. But she built herself and her character na tinutulungan niya yung mother-in-law niya. She didn't voice out, oy, tinutulungan ko yung mother-in-law ko. Alam mo, minsan gano'n pag napunta sa kanto, oy, ako nga pala si ano yun, tinutulungan ko yung mother-in-law ko. Na yun, Ruth nga pala. Ruth, tinutulungan ko yung mother-in-law ko. Ruth, I'm helping my mother-in-law. Kakatapos ko lang mag-harvest ng barley. Pinakain ko yung mother-in-law ko. Uy, ako nga pala si Ruth. Pinakain ko yung mother-in-law ko. Grabe, no? Grabe. Nice, no? Am I nice? Hindi ganun si Ruth. Sometimes we are like that, ano? Pag may ginawa tayo mabuti, uy, ko siya. Pinatawid ko siya doon. Uy, pinainom kita ng tubig. Naalala mo? Binigyan kita ng tubig. Ay, nilibre kita, ha? Uy, nilibre kita. Huwag kang nilibre kita. Libre mo rin ako, ha? Parang may ganun. Minsan may mga ganun tayong mga, karakter na hindi naman indirectly na nagmamayabang tayo, pero nagmamayabang na rin tayo. Di ba? By bragging what you did. Di ba? By bragging what you did. Na, hoy, tumakbo kami ng 10K kahapon. Kami ng 10K. Di naman sa pagkami, medal kami. Pangalawang taon na namin ito nila Pastor Jeff, nila Brother Owen. Di ba? Alam mo yun, eto si Ruth hindi. When she works, she doesn't work with her mouth open. She worked with her mouth closed. Hindi niya pinagmamayabang. Uy, ako sila. Hindi. People recognized it, especially Boaz. Kasi napansin ni Boaz, sino tong babae na to? Sino tong babae na to? Na nag-harvest siya after everyone's done. Siya yung namumulot ng mga nahulog, mga natira. Sino to? Ang sipag niya. Kasi pag umuwi sila nung panahon na yon, hindi pa tirik araw. Halos madilim na. Pero siya naiiwan doon sa field, kumukuha ng kakainin. Ibig sabihin, it's dangerous kasi wala pa namang kuryente nung araw doon. Di ba? Madilim doon, madilim yung field. Di ba? Pero nag-harvest pa rin siya. At yun napansin ni Boaz sa kanya. She built her reputation based on her character, not on her deeds. All right? We will build our character, okay? Our reputation based on our character. We will not build our reputation not based on our action. All right? Thirdly, humility in service. Despite her vulnerable position as a poor, foreign widow, Ruth humbly accepted her situation and did what was needed to survive. She worked diligently and honorably. Humble si Ruth. Nung nagsaserve siya kay Naomi, never niyang pinagmalikayan si Naomi. Hoy, pinakain kita. Hoy, pinaisilbihan kita. Hoy, etc., etc. No. She still humbled herself as a daughter-in-law and served her mother-in-law. Now, when we serve our God, we must serve Him with humility. Hindi utang ni Lord na umattend tayo ng church. Amen? Hindi utang na loob ni Lord. O, hindi natin pwede sabi, oh Lord, umattend ako, September 21. Lord. Pakilista Lord, attendance ko dyan. Kalimutan mo na yung mga past weeks ko na hindi naka-attend. I-mark mo yung today. Minsan ganun, minsan tayo, dapat maging mabait ka sa akin, Lord. Teka, naging walang yaba sa iyo si Lord. Minsan, may mga ganun tayo, But humble ourselves when you serve God. Third, resilience and purpose.
Finding hope in tragedy. Alam mo, doon sa buhay ni Ruth, tragedy yung nangyari sa kanya, di ba? Nawala yung asawa niya, father-in-law niya. Pero, you know what? It shows how God can transform a hopeless situation. Akala mo walang pag-asa? Akala mo wala na, dead end na. Di ba? Sabi nga, last money ko na to. Pero, alam yun, pinapakita ng Panginoon na He is God of everything. God showed His sovereignty. Anak, walang imposible sa akin. He turned that situation. Di ba? Ruth's resilience demonstrates that God can be at work even during the darkest times. Ang Diyos kikilos. Especially sa mga panahon na akala mo wala na. Ang tanging solusyon lang pala is magsilbi ka sa Kanya. Sometimes, we are so, ang tawag doon, ano mo na, I will prioritize these things before I serve. Pagka okay na siguro lahat, tsaka pala ako magsaserve. Pag smooth na lahat, tsaka pala ako magsaserve. Hindi eh. Hindi ganun yung design ni Lord eh. Hindi ganun yung kalooban ng Panginoon. God wants us to serve right now, whatever your situation is. Whoever you are. Sometimes, yung title minsan natin nakapagpigil sa atin na magsilbi sa Panginoon. Teka, manager ako. Teka, ganito ako. Teka, ganito ako. Tsaka palang tsaka palang hindi na magsisilbi sa Lord. Because of that title. Hayaan mo na yung Gen An sa mga kabataan. Hayaan mo na yung praise and worship, pagtugtog, sa pagminister sa mga bata. Ako, na ako. Ganito, ganyan. Maraming dahilan. King David was a king of Israel. But he's also a musician in God's temple. He is the king of Israel. Yet, still a musician in God's temple. Tayo, naging supervisor lang. Ay, hindi, wala na akong time dyan. Bisor na ako eh. Busy na ako eh. Wala na akong time dyan. Madami na akong mga racket eh. Wala na akong time dyan sa pagsisilbi. That's not a reason. Everyone here dapat maglingkod tayo sa Panginoon. And God uses the unlikely. As a Moabites, Ruth came from a people that were enemies of Israel. Moabites are enemies of Israel. Yet, God uses her. However, God used this outsider to play a crucial role in His divine plan. Ngayon pagka feeling nyo, you're so down, kala nyo, walang silbi buhay nyo. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi yung plano ng Panginoon, hindi mo mawawari. All you have to do is to ride on that kind of plan of God for you. It doesn't matter who you are, whatever you are. Sumakay ka sa plano ng Panginoon at siya bahala sa'yo. Hindi naman alam ni Ruth kung ano yung kahihinatnan ng pagsunod niya. Hindi niya alam ni Ruth. Wala siyang idea kung anong kahihinatnan ng kanyang pagsunod o kanyang pagsisilbi sa kanyang mother-in-law. She has no idea. She is an enemy of Israelites. Kaaway to kaaway to. Alright? When you're in your life, when you feel that you don't belong, that is a lie. When you feel that you don't belong, that's a lie. Kasi nungalingan yun. Kasi may gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. Dapat lalo pang i-push. Ruth knows na siya ay Moabite, kalaban namin Israelites. Ayaw sa amin na Israelites. But she pushed herself na isama ni Naomi sa Israel. It doesn't matter. See?
Palagay nyo, hindi kayo belong? That's a lie. Yun yung lie na ini-insert sa atin ni Satan para hindi tayo magpatuloy na magsilbi sa Panginoon. Yun yung lie na sinasaksak sa isip natin na hindi ka belong dyan. Mga pogit magaganda nila yan dyan. Mas pogi ka. Mas maganda ka, hindi ka belong dyan. Hindi totoo yun. Well, totoo na mas pogi ka at maganda ka, pero hindi totoo na hindi ka belong. Hindi ka dadali ng Panginoon somewhere that you don't belong. Di ba? Kaya nga sabi nga, GMA, where you belong. Natatanda niyo ba yung hindi na. Konti na siguro na. Di ba? Kasi, yung presensya ng Panginoon, dun tayo nakabilang. No matter who you are. No matter what color you are. Kahit gano'n pa ba ka-wide yung mata mo, o kasingkit yung mata mo, o katangkad, o hindi katangkaran, o kahit ano pa man, ang figure mo. Kahit figure 1 liter Coca-Cola ka, o figure mo, sakto. It doesn't matter. You belong in God's kingdom. And you are called to serve. And God will use you. 100%. Effectively. All you have to do is say yes. Here I am, Lord. Obedience in the ordinary. Ruth's choices were not grand, historic events, but simple day-to-day decisions to do the right thing. Her life shows that faithfulness in seemingly small and unnoticed actions can have a kingdom-size impact. Alam mo yung mga malit na ginagawa natin? Malaking bagay yan sa Lord. Akala mo lang maliit. Ano yung pag-arrange ng upuan, pagliligpit? Your presence, it's yourself here in this congregation has a huge impact sa Panginoon. Nabe-bless si Lord pag inuuna natin siya. Nabe-bless si Lord pag nagpapagamit yung buhay natin sa Kanya. Natutuwa si Lord. Alam mo, pag ang Lord natuwa at ang Lord talagang na-bless sa'yo, ay rumaragas ang pagpapala, mararanasan mo. Si Lord hindi madamot. Ang Panginoon Diyos sa paglilingkuran ko, hindi siya madamot. Never siya nagdamot. Basta unahin mo lang lagi siya. Basta unahin mo lang lagi siya, no matter what. Hindi ka magdadamot sa Kanya, yung paglilingkod mo sa Kanya, talagang hindi mapaparam. Yung paglilingkod mo sa Kanya, talagang walang makakapigil sa'yo. Di ba? Kahit sarado tulay, pupunta ka. Kahit walang susi, pupunta ka. Walang gasolina, walang problema, pupunta ka. Mag-i-strike yung STM, walang problema, pupunta ka. Because your faith, hindi nakasalalay sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Your faith, nakadepende sa Panginoon. Amen? Kaya yung mga simple actions na yan, let's go. Do it. Do it with love. Do it with power para sa Panginoon. Don't think na ang paglilingkod lang is involved just the music ministry. No. There's a lot of ministry na nakita natin kanina sa announcement. Serve with us. I'm telling you, it's life-changing. And last point, redemption and faith. A picture of Christ. The relationship between Ruth and Boaz, who acted as her kinsman, redeemer, illustrates Jesus Christ as the ultimate redeemer, like Boaz, who bought back family land and restored a lineage. Christ pays the ultimate price to redeem and bring people into the family of God. Ang galing ng disenyo ng Panginoon. Si Boaz, ginamit ni Lord para ma-redeem. Para ma-redeem yung family ni Ruth, nila Naomi. Grabe yung generosity ni Boaz. Ang maganda pa doon, kung babasahin yung Book of Ruth, meron pang mas nauna pa kay Boaz na pwedeng umangkin kay Ruth. Sige, pero hindi niya hindi niya overpower yun. Sige, ganito gawin natin.
Pag hindi ka binili nun, ako bahala sa'yo. Buti lang hindi siya binili nun. Hindi binili lupa. Si Boaz ang bumili, kaya naging napangasawa niya si Ruth. And the bigger story of that, di ba? Ginamit yung Moabite na yon. Si Ruth, mapangasawang Israelite, si Boaz. Naging anak niya si Jesse. Naging anak si David up to the lineage of Jesus Christ. What? Grabe. Tamo yung gawa ng kaaway in the life of Ruth. Namatay yung asawa ni Ruth. Tama? Namatay. Dapat putol na doon yung lineage ni Jesus Christ eh. Di ba? Dapat putol na doon. Kasi gumagawa talaga ng kaaway para hindi mangyari yung kalooban niya eh. Kalooban ng Panginoon eh. Pero purihin ng Panginoon, napangasawa niya, binalik niya. Na-redeem up to the lineage of Jesus Christ. Kaya alam niyo yun, tayo, hindi man kayo magulang kayo, magiging magulang kayo. Yung pagsunod mo sa Panginoon, generations to come, secured from the Lord. Akala mo yung pag naglingkod ka ngayon, wala lang? Akala mo pagka nag-surrender ka ng buhay mo ngayon, na Lord, eto ako, gamitin niyo po ako. Akala mo walang epekto yun sa next generation mo? Nagkakamali ka, kapatid. You are securing your next generations. But if you say no to God's calling right now, akala mo walang epekto sa next generation mo? Malaki epekto sa next generation mo. Si Orpha, di ba? Si Orpha, naging anak niya, si Goliath. Ano nangyari kay Goliath? Alam natin yung istorya? Namatay sa bato. At di lang yon, pinutol pa ulo. Oh. See? But look at Ruth. Look at Ruth. Siya pa naging great grandmother of Jesus Christ. Na ginamit yung buhay niya sa lineage ni King David all the way to Jesus Christ. Kasi may plano ang Panginoon eh. Hindi natin kayang unawain. Hindi natin kayang i-absorb lahat. Kasi 1 kilo lang yung utak natin. Ang Diyos natin, eternal. Hindi natin sasabog tayo. Sasabog. All we have to do, that's why God gave us faith to use para manampalataya tayo sa Panginoon. Na Lord, kahit anong mangyari, may plano ka. Now, when we serve, as we conclude, as we serve selflessness. Serve others out of love. Following Jesus' example of humility and selfless service. Using God-given gifts to benefit the community and doing good deeds to glorify God. Service is a demonstration of true faith, a way to show love for God and neighbor, and a command for all believers in participate in rather than seeking personal gain or authority. Ang paglilingkod, hindi lang yan towards God. Ang paglilingkod, makikita pagka ginagawa natin sa ibang tao. Unahin mo pamilya mo, maglingkod ka sa pamilya mo. Dalhin mo sila sa simbahan. Mag-start kayo ng prayer time as a family. That is serving. Start small. Don't aim muna sa bigger ministry. Start mo muna sa bahay ninyo. Kung hindi kayo nagpe-pray, kahit minsan lang sa isang linggo, start nyo once a week. Mag-pray kayo as a family. Regardless, kahit dalawang mag-asawa, malit pa yung anak mo, regardless. Ma-expose sila makita nila yung ikaw, sa pamilya nyo, nananalangin kayo sama-sama. Nagbabasa kayo ng Biblia sama-sama. Nag-worship kayo sama-sama. That has a great effect. Start small. And sabi nila, sa makakasalamuhan mo araw-araw, sa bus, sa metro, sa katrabaho mo, your simple smile, that is service na makakapag-uplift sa kanilang mga reklamo sa buhay. Don't hold that back. Tinawag tayo ng Panginoon
para magsilbi. We are called to serve, not to be served. Sabi nga sa Philippians 2:3-4, no, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. In humility, guys, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. Kasi sabi ng Panginoon, ako bahala sa'yo. Pangako ng Panginoon, ako bahala sa'yo, sabi ni Lord. All you have to do is take care of other people. Kasi mas madali yun. Rather than taking care of yourself. Hirap alagaan ang sarili, kadami mong gusto. But if you see someone's needs and you serve that, that is something, and that makes a lot of impact. Alam mo tayo, we are here to serve one another. We are here to minister one another. Hindi man sa grandiose effect o mga bagay, in a simple prayer, we can minister, we can serve one another. Do you believe in that? Now, I want you to stand up. I want you to approach someone, hindi mo karelasyon, hindi mo kilala, ngayon mo lang nakita, and pray for that person. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Go. Approach someone, hindi mo kakilala, ngayon mo lang nakita, magpanalangin kayo. Pray for it. Gather, move kayo. Yeah. Huwag kayo masyadong, yung hindi mo pa na-encounter, hindi mo pa, ipanalangin mo. Approach that person, ipanalangin mo. Mag-ask kayo, ano gusto mong pag-pray ko sa'yo? Ano gusto mong pag-pray ko sa'yo? I want to minister, I want to serve you. I want to serve you, I want to pray for you. Go, gather. Pick someone, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pick someone. Make sure that you know that person's name and pray for that person. Hallelujah. Go. Sige, magpanalangin tayo. Guys, that's the main thing that you can do. That you pray for each and every one of us. Parehas kayo, magpanalangin kayo. Yes, hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Lord. Hallelujah. Oh, we glorify your name, Lord God. Yes. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Purihin ka, Panginoon. We worship you, Lord God. Yes. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. Amen.
Amen. Lord, you heard our prayers for each and every one of us. Panginoon, narinig niyo ito lahat. You witnessed it, Lord Jesus, that we can serve one another with love, with joy, with humility, with steadfast love that coming from you, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord Jesus. Lord, we are lifting up to you everything. Lord, we are lifting up to you everything. Our situation, our lives, our everything. Lord, we are lifting up to you. We can't do it, Lord God, on our own. We cannot do it, Lord Jesus, on our own. We need you right here, right now. We need you, Lord. Enter into our hearts. Be our Lord and Savior. Enter to our hearts, Lord Jesus. Magnify your name. Enter into our lives, Lord God. Be the master of our lives. We are tired handling on ourselves. We are tired handling everything on our own. Lord, we need you right here, right now. Panginoon, bless each and every one of us here. I declare prosperity, good health. I declare abundance in all aspects of our lives, Lord God. Let your will be done, Lord Jesus. And may this message, Panginoon, we will carry it not just for today. We will carry it every single day of our lives. That right here, Panginoon, that we will serve you. We will serve other people for your glory. Panginoon, purihin ka, dakilain ka. Sa iyo po ang buhay. Let your will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Amen. Yung mas malakas pa pong palakpak para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Can we declare this, that this is the time, this is the place, and this is the moment to serve and give praises to the Lord. Amen. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment. Can you say it louder? This is our time. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to. One more time, can you declare this is time? Our time, this is our place, this is our moment to live your name. Oh, this is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Be the best time of our life as we gather your love again. Build you a heart will come alive as we declare your praises. This will be the best time of our life as we gather your love again. Build you a heart will come alive as we declare your praises. Oh, 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 as we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Hallelujah. Praise the Lord. To God be all the glory, honor, praises, and thanksgiving. Amen and amen. God bless everyone.